Totoo? Ano nangyari sa atin? Wala pa akong ginagawa. Nangadugyot tayo ulit. Katatlo. Si Edith, si Patty, kanya-kanyang balagbag dito, balagbag doon. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. So, chill muna tayo guys, mga ka-Iskonians. Yan. Chill lang muna tayo. Pero habang nag-chill, pakinggan natin itong si Yorme na kung saan ay muling binatikos itong si Mayora. At ang sabi niya, anong nangyari sa atin sa Maynila? Diba? Tila ba bumalik na tayo sa dati? Naging dugyot muli. At bumalik na rin ang mga tulongges. Diba? Nawala lang ako saglit. Ganyan ang nangyari. Pero bago yan, siyempre, shout out po sa mga worldwide Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa walang sawang suporta at mabuhay po kayong lahat. So narito na, pakinggan muna natin itong si Boss Y. Tapos tuloy natin ang ating reaction. Alright? So pasok, Boss Y. Totoo? Ano nangyari sa atin? Wala pa akong ginagawa. Nangadugyot tayo ulit. Katatlo. Si Edith, si Patty, kanya-kanyang balagbag dito, balagbag doon. Yung mga tulongges nagbalikan sa Maynila. Luminis na tayo eh. Ngayon, basura, problema natin. Ano to, back to 80s? Babalik na ako. Hindi, nalulungkot lang ako eh. Bakit? Sanidad yan eh. Ang issue ng sanidad, walang pinipiling katayuan sa buhay. Ang issue ng sanidad, walang pinipiling edad sa buhay. Lahat posibleng magkasakit kapag basura nagkalat sa lungsod ng Maynila. Ba't naman gano'n? Maayos naman na yung dati. Yung dati, hindi naman akin yun eh. Okay real talk matatanda na tayo. 1992 pa yun eh. Basurero pa lang ako noon. Ng mga panahon na yun. Yan na yung matinong umahakot ng basura. Tama. Pinalitan. Nung panahon na hirap, ano nangyari? Nagkalat ang basura. Tama, mali? Tama. Ngayon, pinalitan. Ano nangyari? Why? Sabi ko nga, bakit kailangan baguhin ng isang bagay? We only change things that are not effective. When it is good, it is effective, it is functioning properly, you don't change it. You escalate it, pinalalawak mo, pinalalaki mo para mas marami ka pang akapin sa mga nasasakupan mo. That's how you run government. Tay, ano nangyari sa atin? Lalabing-7 lang ang syudad at isang munisipyo sa Metro Manila. Bakit pag naging 17 pa tayo? Tingnan nyo, hindi galing sa akin yan. Philippine Statistics Authority. 17 out of 17. Noong mag-mayor ako, 16 tayo. Umalis ako, number 3 tayo. Ngayon, number 17 na naman tayo. Kulelat. Kung dito, kulelat tayo, dito naman number 1 tayo. Number 1 tayo sa krimen. Ayan po, not Philippines, but City of Manila. Tingnan nyo, ang mga katabi niyan, puro syudad. Number 1 tayo sa crime index sa buong Southeast Asia. Anong epekto niyan? Nung numero na yan, sa buhay natin, araw-araw may patayan. Hold upan, nagbalikan na naman sa Espanya. Yung mga snatcher. Patayan, droga, krimen. Nay, tay, naalala niyo ba? Noong panahon ko, may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo yun? Naalala niyo ba nung araw, ang gobyerno ng Maynila mabilis kumilos? Gusto nyo bang ibalik yung mabilis na kumilos na gobyerno?
Gusto nyo bang luminis ulit ang Maynila? Gusto nyo ba ulit habang natutulog kayo sa hating gabi, panatag kayo dahil alam ninyo sa kalsada may pamahalaan pa ng lungsod ng Maynila? Then help me make Manila great again. Pang-apat at panghuli para uwian na. Kala nyo kayo lang nagugutom ha? Mahirap to. Gutom na rin ako dahil pag umabot pa ito ng alas 12, mag-aabono si JTV. Alas 12 na. Uuwian na. No. But this is the most important part of today's meeting. Why? Usapin ng pera ng taong bayan. Mahalaga ba yun sa inyo? Naman. Pera nyo yun eh. Nay, tay. Nakalulungkot isipin na yung mga dati kong kasama na puro papuri sa akin ng papuri nung araw. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Anong sabi? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo yan? Narinig ko rin eh. Sila may sabi nun, di ba? Narinig ko rin eh. Ang nakalulungkot, ang naalala nilang bigla noong October ay yung utang ko. Tama ba? Pero 2022 pa ako wala. Okay. Gusto niyo bang marinig ang sagot? Dapat lang. Gusto niyo bang marinig ang sagot galing sa akin? Dapat din. Bakit? Leaders should owe it. Ang leader, inaako niya. Pinaninindigan niya ang bagay na ginawa niya sa kanyang nasasakupan. Hindi para magturo at magturo. Magsisi na magsisi na magsisi. You should owe it. Tama ba? At hayaan mo ang taong bayan ang maghusga kung ikaw ay mali o tama. Nay, tay, sasagot lang kayo ha. Taas ang kamay ng may anak dito. Bay, malay ko, mukha pa kayong dalaga eh. May anak kayo. May pamilya kayo. Real talk. Kapag walang makakain ng pamilya nyo, gagawa nyo ng paraan. Uy, di nga. Itatawid nyo? Iraraos nyo? Okay na ako sa pre. Talaga? Totoo ba ang kasabihan Ayan na naman. na ang isang ina, isang ama, o isang magulang, susubo mo na lang, bibigay mo pa sa anak mo. Totoo? Gagawin nyo ang lahat, mairaos lang ang pamilya nyo. Itatawid nyo sila. Yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, mga lolo't lola ko, when you elected me as your mayor in 2019, I took the responsibility. I never blame anyone. Wala kayong narinig sa ating sinisi ko yung nakaraan. Wala. Walang iniwang pera sa akin, pero wala kayong narinig. Bakit? Ibinoto nyo na akong mayor eh. Dahil kung gusto nyo yun, sila ulit ang binoto ninyo. Tama, mali? Di, atang-atang ko na lahat ang responsibilidad na yun. Dahil alam na nga ng taong bayan yun eh. Tama, mali? Anong una kong ginawa? Nilinis ko Maynila sa kadugyutan. Pati tayo sa City Hall. Di ba nakaapak ako ng tayo dyan? Sabi ko, how can we govern properly and encourage the people? Paano ko may hikayat
ang taong bayan na tumulong sa pamahalaan na linisin ang kanilang barangay kung dito mismo sa City Hall nakakaapak tayo ng tae. Which is nangyari. Ano nangyari ngayon? Nilinis ko ang Maynila. Yung Divisoryang hindi madaanan for 30 years, gone in 42 hours. Ubos ang lahat. Naayos. Umaangat na tayo. Pinakiusapan ko mga negosyante. Ano sabi ko sa kanila? MBC, FFCCI, chamber here, chamber there. Ano sabi ko? Patawarin nyo na ang Maynila. Alam ko, inabuso kayo. Pero ngayon, may bago ng gobyerno. Bumalik kayo at maghanap buhay kayo sa Maynila. Bakit? Kasi gusto kong magkatrabaho ang mga taga Maynila. Bumalik! Umangat tayo from 16 to 3. Ngayon, 9, 10. Alam nyo ba, pati McDonald's, Jollibee, Chowking, pati mga food court, napagbigyan ako sa pakiusap ko na bigyan ng trabaho yung mga senior citizen. 9, 10. Lumilipad na tayo. Yung mga tulongges, ano sabi ko sa kanila? Oy, kayong mga kriminal, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Kung nanay-tatay nyo nga, hindi kayo mabantayan eh. Ako pa kaya. Pero anong garanti ako sa taong bayan sa Maynila? Sabi ko, pag ang krimen ginawa sa Maynila, ang kamamatay ng kriminal, puyat. Dahil kahit sa sulok pa siya ng lungga nagtatago, kukunin at kakalawitin namin sila, papapanagutin namin sila sa mata ng batas. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang tagos, di ba? Tagos hanggang sa buto. Ang sinasabi ni Yorme, talagang pinrangka niya dito si Mayora. Kasi nga naman, di ba? Anong nangyari nga talaga sa atin sa Maynila? Bakit iniwan lang ni Yorme ng 3 years? Mukhang talagang balik dugyot na tayo. Actually, hanggang ngayon po, hindi pa rin nasusolusyonan yan. Bagamat sinasabi ko, na inahakot nga nila. Pero pagtambad sa umaga, marami pa rin ng basura. Hindi kagaya ng Lionel, di ba? Kaya nga sabi nga ni Boss Y, basurero pa lang ako, nandiyan na yung Lionel. Di ba? Nung pinalitan niya ni Erap, anong nangyari? Naging dugyot ang Maynila. O ngayon, pinalitan, anong nangyari? Dugyot ulit, di ba? So dito, makikita talaga natin na hindi pinahalagan. Itong si Mayora, yung iniwan, di ba, ni Yorme na dapat sana ay naging malinis sa Maynila. Tiwala pa naman siya, di ba? Kung saan ay inendorso nga sa ating taga Maynila para para manalo, di ba? Iboto natin itong si Mayor Lacuna. At bukod doon, di ba, yung crime index number 1 na tayo, bumalik ang mga tulongges. Totoo yan. Bumalik po yung mga tulongges dito sa Maynila, yung mga snatcher. Magulo ulit. Parang talagang walang ginawa itong si Yorme. Sa 3 taon na binalik naman ito ni Mayora yung pagkagulo dito sa Maynila at kadugyutan. Diba? So mamaya guys, mag-live tayo sa ating mga kaiskonyans. At pag-usapan pa natin to ng mas malalim. Kaya huwag pong kalimutan, like, share, and subscribe po. At patuloy nating suportahan si Boss Y dahil gaya ng sabi ko, habang tumatagal, di ba? Talagang napapabayaan ng Maynila at patuloy ang pagbatikos nitong si Mayora kay Boss Y. Alright guys, so hanggang dito lang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Mamaya po, live tayo. Dahil di ako nakapag-live, sorry mga iskonyans, bawi ako mamaya. Alright? Thank you very much po at pagpalain tayo ng Puong May Kapal. Manila, God